Quick, for example kasi kung sinabi kanina ni Kong Zia 'no, na we're talking about budget, baka kailangan improve pa yung security sa schools. You don't need confidential funds for that 'no, kung hindi naman 'yan pasok dun sa mga kino-consider na confidential activities. Lahat naman ng government offices merong security 'no, kung pinag-uusapan lang naman ay pag-igtingin pa 'yan, improve pa natin, hindi kailangan 'no hindi yan confidential activity, so hindi yan kailangang paggamitan ng confidential funds 'no. And, kung lalagay natin siya sa gano'ng aspeto, for example, let's not talk about, para hindi tayo sub-judice 'no dun sa lalo na siyempre we can talk about, retroactively 'no, kung sinasabi natin ano yung nangyayari ngayon 'no. Again, you have to remember yung ginamit na funds siyempre at kung ano yung sinabi nilang rason kung bakit ginamit yun, yun na yung dun sa for those periods 2022, 2023 'no. But, tignan natin for example yung nangyayari ngayon. Kung gagamitan na yan ng confidential funds 'no, for example, ano bang sinasabi natin dito? For example, para maiwasan na 'to, to pay informants rewards about, so paano 'yun Gab 'no? Magbabayad tayo dun sa mga estudyante ng reward para magbigay ng information, against the other students para makita nila kung sinong merong, um, um merong tendency na gawin ito. I mean, conceptually, if you think about it. Kasi nga, confidential funds, may specific purposes siya kung saan mo siya gagamitin. So, it's more of I guess, again, confining it in discussion dito sa shooting today, unfortunate shooting today.